Akala ko wag ihigit sa bagay na nasusulat. Bakit may fiesta ng Diyos? Nasusulat ba yon? Topic, mag-aliwan. Kaya ayan pala na yung totoong Kristong nag-aaliw talaga. Hindi lang sila nag-aaliwan sa kantahan at sayawan. Pati sa kama, nag-aaliwan sila. Kaya asawa ng may asawa, nag-aapiran. Mga kapatid, nagbababuyan na po sila. Diyan sa iglesia ni Kulapu, di Daniel Rason. Biro mo, asawa ng may asawa. Ay, nako. Asawa ng may asawa, sinasayawan. Ay, nagbababoy kayo. Yung International Thanksgiving daw na magpapasalamat, mag-o-organize sila ng pasalamat sa abroad. Siyempre, mga kapatid, lahat ng kilos na ginagawa nila, lahat ng activities na ginagawa nila is income generating activities, mga kapatid. Bakit? Dahil nahalata nila, ang laki na ng ibinaba ng pasok ng pera. Sobrang laki na po ng ibinaba ng pasok ng pera. Nakikita nyo naman po, mga kapatid, sa mga videos na kukunti na lang po. And marami sa mga nag-aalisan ngayon at hindi na tumutulong, mga kapatid, financially. Yung mga kapatid talaga na during the time of Brother Eli Soriano ay lumalaban ng ubusan. Nawala na po sila ng gana. Sabi nga ng mga closet na mga kapatid na core group ng isa, they are one of the core group ng iglesia. Sabi nila, nagtatanong kasi sila sa akin, ano na bang nangyayari? Sabi ko, hindi nyo pa ba nararamdaman na iba na ang iglesia ngayon? Magugulat kayo at yun na yung inihintay natin. Baka nga magkagulo na sila. Naku, matinding pagkakagulo na yung mangyayari sa kanila, mga kapatid. Sooner or later, game show na lang sila. Akala ko wag ihigit sa bagay na nasusulat. Bakit may fiesta ng Diyos? Nasusulat ba yon? Topic, mag-aliwan. Kaya ayan pala na yung totoong Kristong nag-aaliw talaga. Hindi lang sila nag-aaliwan sa kantahan at sayawan. Pati sa kama, nag-aaliwan sila. Kaya asawa ng may asawa, nag-aapiran. Mga kapatid, nagbababuyan na po sila. Diyan sa iglesia ni Kulapu, di Daniel Rason. Biro mo, asawa ng may asawa. Ay, nako. Asawa ng may asawa, sinasayawan. Ay, nagbababoy kayo. Tapos kayo pa ngayon ang sa Diyos, kayo pa ngayon ang maliligtas. At kaming mga nagsilabas diyan, kami pa ang mapapahamak at wala nang kaligtasan at may impyerno. Yan yung sabi nga nila, the audacity. Tama, the audacity, mga kapatid. Kaya Daniel Rason, hintayin mo lang. Baka bukas makalawa, kantayin mo ng nanginginig sa seldang maginaw. Yun. Bakit? Dahil ilalabas na yung mga pruweba na numbers won't lie. Numbers don't lie. Hindi lang mga dokumento ang ilalabas. Baka pati mga video footages na walang kaalam-alam ang mga kapatid. At sa lahat po ng mga closet diyan, may nag-send sa akin ng kanina, ng message sa akin kanina, closet. Itong closet na to, milyonaryo, biro mo, isang bagsakan, 4 na milyon kung magbigay. Mga kapatid, isang bagsakan lang Tapos, yung isa sa mga property niya, 2 sa mga property niya ay itinulong niya dahil gipit daw ang iglesia. Mga kapatid. Matindi-tinding to. Tapos meron pa po silang bagong pakulo ngayon, mga kapatid. Yung International Thanksgiving daw na magpapasalamat, mag-o-organize sila ng pasalamat sa abroad. Siyempre, mga kapatid, lahat ng kilos na ginagawa nila, lahat ng activities na ginagawa nila is
income generating activities, mga kapatid. Bakit? Dahil nahalata nila, ang laki na ng ibinaba ng pasok ng pera. Sobrang laki na po ng ibinaba ng pasok ng pera. Nakikita nyo naman po, mga kapatid, sa mga videos na kokonti na lang po. And marami sa mga nag-aalisan ngayon at hindi na tumutulong, mga kapatid, financially. Yung mga kapatid talaga na during the time of Brother Eli Soriano ay lumalaban ng ubusan. Nawala na po sila ng gana. Sabi nga nung mga closet na mga kapatid na core group ng they are one of the core group ng iglesia. Sabi nila, nagtatanong kasi sila sa akin, ano na bang nangyayari? Sabi ko, hindi nyo pa ba nararamdaman na iba na ang iglesia ngayon? Kaya nga kaya ang masasabi ko lang sa inyo, kung gusto nyong manatili dyan, wag na kayong magbigay, wag na kayong mag-abuloy. Ang sabi nila sa akin, nagbibigay na lang kami 1,000, 2,000. Hindi na kami bumibili ng ticket ng concert. Habing ganyan, hindi kagaya ni nung panahon ni Brother Eli na pagka merong Bible exposition, talagang tumutulong kami. Pero ngayon, puro concert. Anong matututunan mo? Anong matututunan ng mga kapwa-tao natin sa mga pa-concert? Kaya, maling-mali ang aksyon ni Daniel Rason. Ayun, nakita ko si Mama Mering nag-heart. Maling-mali yung mga aksyon ni Daniel Rason. At yung ginawa niya sa akin na pinablock niya ako at kinakarakter assassinate niya ako. Maling-mali ang move niya. Kaya lahat ng mga videos nila, mga kapatid, tignan nyo po, lahat ng mga videos nila, makikita nyo po yung mga KNP, they are unsatisfied already. Hindi na po sila satisfied sa mga pinagagawa ni Daniel Rason. Nawala na po yung kinang ng kanilang mata. Nawala na po yung ngiti at kagalakan sa kanilang mata, mga kapatid. Bakit? Wala na po Wala na po yung wala na po yung alab ng pag-ibig at ng pananampalataya na umusbong noong panahon na nabubuhay si Brother Eli Soriano. Well, mga kapatid, as I've said, I am not pro-Brother Eli Soriano. And I am not anti-Brother Eli Soriano as well. I am pro-truth, mga kapatid. For me and for some, to some, mga kapatid, hindi lang po kokonti, hindi lang iilan. Sa maraming mga kapatid, si Brother Eli ay naging hudyat o naging kasangkapan ng Diyos para sa pagbabagong buhay po nila. So hindi po natin we cannot deny that fact, mga kapatid. If to some, mga kapatid, he is a bad person, bahala ang Diyos. Yun nga po yung lagi ko pong nire-reiterate, mga kapatid. Bahala ang Diyos. Patay na naman siya Ang po ngayon, itong si Daniel Rason. Kaya nga, sabi nga nung namin, nung tutor namin, si attorney Chavit Singson, sabi niya, itanong mo nga kung naniniwala ba si Daniel Rason na yung kanyang tiyuhin na si Brad Eli ay sugo ng Diyos. Ngayon, kung sinasabi ni Daniel Rason na si Brother Eli na tiyuhin niya ay kinikilala niyang sugo ng Diyos, bakit binaboy niya, hindi niya binigyan ng respeto o paggalang ang kamatayan ni Brother Eli Soriano na kinikilala niyang sugo ng Diyos, mga kapatid.
Kaya ganun po. Ngayon, kung hindi naman, wala po siyang lulusutan mga kapatid. Kung hindi mo naman kinikilala, Daniel Rason, na sugo ng Diyos yung uncle mo na nagbigay sa'yo ng karapatan upang at nagkatiwala sa'yo sa kapatiran, saan ka kumuha ngayon ng karapatan para ikaw ay mga siwa at umakay sa kapatiran? Kaya mga kapatid, wala siyang sabi nga nung tutor namin na si Attorney Chavit Singson, yun lang po yung codename namin mga kapatid. Codename namin dun sa tutor namin, isa sa mga tutor namin. Sabi niya, tanong mo yan, para wala siyang lulusutan dyan. Kaya ikaw, Daniel Rason, kinikilala mo ba yung iyong uncle na si Brother Eli Soriano na sugo ng Diyos? Ngayon, kung kinikilala mo siyang sugo ng Diyos, Daniel Rason, bakit hindi mo siya binigyan ng maayos na o proper burial na karapatan niya?